Hello mga sisi mga tol! Maligayang pagbabalik muli sa aming channel sa pangalan ng aking kapartner na si Tol Ace. Kami po muli ang Just Louie Ace. Siyempre for today's video, mga sisi mga tol, gusto kong i-share sa inyo yung mga vlogger or mga influencers na palagi kong pinapanood or sinusubaybayan. Ayan! Actually, kung nasa 100%, nasa 10% ako ay nasa FB at 90% or 80% ako ay nasa YouTube. Bilang isang YouTuber, syempre isusupport din natin ang mga kapwa natin YouTuber, 'di ba? At hindi lang yan sa YouTube kasi is more na doon ka makakapakinig ng mga motivational or mga inspiration na talaga namang magpapabago ng iyong isipan. Okay, ang tanong ko sa inyo, bilang OFW, ikaw, hanggang kailan mo ba gusto na maging isang OFW? Ayan, so siguro napapaisip kayo ngayon, di ba? Kung iniisip nyo, oo nga naman, hanggang kailan nga ba? Hanggang ba sa mag-menopause na lang kayo? Ayan. So, or hanggang sa pumuti na lang yung buhok nyo, kagaya ko. Ayan. So, namumuti na yung buhok natin. At syempre, hindi naman natin nahayaan na hanggang sa mag-menopause tayo is OFW pa rin tayo. Ang sabi nga nila is tayo ay nasa rat race. Okay, so ano ba itong rat race na ito? Kung nakikita nyo, no, yung bahay ng daga, meron siyang laruan, di ba? Yung nilalaro ng mga daga. Nakikita nyo ba yun? Kapag pumunta yung daga doon or yung mouse doon, ikot lang siya ng ikot, wala siyang patutunguhan. Siya ngayon naglalaro, di ba? Yan po yung tinatawag na rat race. Okay, bilang OFW, tayo po ay nasa comfort zone ng rat race. So, ibig sabihin, paikot-ikot lang tayo sa ating buhay bilang mga OFW, bilang manggagawa. At ang ating sahod, siyempre kung ano yung ating napirmahan, no, sa ating kontrata, of course, yun lang rin yung sasahurin natin every month. Dahil yun lang yung ating kikitain every month. Depende na lamang kung meron kayong mga ibang diskarte na gagawin para mas more na kumita pa. Kagaya ng ginagawa namin, kahit papaano is meron po kaming online selling. Pero hindi naman po ganun kalaki talaga ang kikitain namin dahil meron din naman po kami mga employer na dapat intindihin. Ang tanong ko sa inyo, okay na ba kayo sa ganyang sahod nyo? Sa tingin ko naman, talagang napipilitan lamang tayo dahil ang iniisip palagi natin sa Pilipinas ay wala nga tayong magagawang paraan at taghirap sa Pilipinas. So, yan po kasi talaga yung karamihan na talaga namang alibay ng mga tao or mga sinasabi talaga ng mga tao, no, patungkol sa ating bansa. At, syempre, no, kung nasa abroad nga naman tayo, sure kasi na every month meron tayong kikitain. Pero ikaw ba bilang OFW, hindi mo ba namimiss ang pamilya mo? Syempre, alam naman natin na namimiss natin lahat at gusto natin silang makasama. Pero dahil nga sa napunta na tayo sa ganitong comfort zone natin bilang mga OFW, parang natatakot tayo na magsimula sa dapat nating simulan, which is ito ay ang pagnenegosyo. Okay, sa mga influencer at sa mga vlogger na i-share ko sa inyo, sila po ay mga businessman. Ayan, sila po yung mga host or mga coach, no, talaga namang nagbibigay inspiration or nagbibigay ng mga inspirational story nila, no, noong sila ay walang-wala at ngayon dahil nga sa sila ay naging businessman or naging entrepreneur is talaga namang umunlad ang kanilang buhay. At sila rin po ay mga dati ring mga empleyado kagaya natin. Ayan, kung hindi tayo lalabas sa ating comfort zone na ito, talaga naman na kung hanggang saan lang yung ating sahod, yun lamang ang ating makukuha. Agree ba kayo doon? Siyempre, agree kayo, diba? Dahil yun naman talaga ang totoo na kung magkano yung ating salary is yun lamang talaga ang makukuha natin dahil hindi naman tayo tataasan na ng sahod. At depende na sa mga amo nyo. Pero, magkano lang rin naman ang itinataas. At hindi rin natin hawak ang ating mga oras dahil nga meron tayong mga amo. Unlike na lang kung talagang tayo mga magnenegosyo,
talagang hawak natin ng ating mga oras. 'Di ba? Kung kailangan natin matulog, matutulog tayo. Sa mga vlogger na ito, o kung mapapanood nyo sila, no, talaga namang magiging open ang mind nyo. Mas okay pala ang maging entrepreneur or maging isang negosyante kumpara sa pagiging isang OFW na wala na tayong ginawa kundi nasa loob lamang ng comfort zone natin or nasa bahay ng mga employer natin. Anyway, ang iba naman talaga man nagsasucess, no, sa kanilang mga ginagawa bilang mga OFW. Pero ang nakakalungkot talaga, yung time natin sa ating pamilya is talaga namang marami tayong mga na-miss na mga time na kasama natin sila at lalo na mga anak natin. Sabihin nyo man o hindi kayo pwede magsinungaling sa akin, talagang namimiss nyo sila. Diba? Dahil yan din yung nararamdaman ko bilang isang ina. Okay, simulan natin kay Raymond De Los Reyes. Ayan, ang kanyang YouTube channel. Ipopromote ko na sa inyo ang mga mauhusay na mga influencer, mga vlogger na talaga nagmo-motivate sa akin, no, para makalabas sa comfort zone ng pagiging OFW. Hindi man sa ngayon, pero soon. Ayan, siyempre ipon muna tayo ng ating pangkapital sa ating negosyo. Okay, so Raymond De Los Reyes, ang kanyang YouTube channel is RDR Talks. Si Raymond De Los Reyes ay isang coach, mentor, CEO, businessman, at isang mahusay na host sa kanyang YouTube channel. Okay, so ang kanyang content is nag-i-interview siya ng mga dating OFW na nagnegosyo sa Pilipinas at umunlad. Ayan, umunlad po talaga ang mga OFW na ito. Siyempre, hindi lamang mga OFW ang kanyang mga ini-interview, kundi mga malalaking mga businessman na talaga na nagpo-provide or nag-aalok na kung pwede kayo maging reseller nila or maging distributor nila. Okay, nasa inyo na yun kung ano yung mga pipiliin nyo sa kanyang mga content, no. Kung papanoorin nyo lahat yon or pakikinggan nyo kahit nagtatrabaho kayo, talagang mamomotivate po kayo, no, na balang araw is makalabas sa comfort zone at makapagnegosyo na lang sa Pilipinas. Dahil ang time natin sa ating family is talaga namang priceless yan, diba? Hindi talaga matatawaran na yung time na kasama natin ng ating pamilya. Okay, so isa yan si Raymond De Los Reyes. I-recommend ako sa inyong channel. Ayan, so i-search nyo po siya at syempre i-subscribe nyo rin dahil talagang matututo kayo at mamomotivate ang inyong sarili, no, na balang araw ay maging isang negosyante na lamang. Uuwi at maging isang negosyante. Okay, so next naman natin is alam ko kilala nyo ito, si Josh Mojica. Okay, so marami po nagbabash kay Josh Mojica. Laging binabash po itong batang ito, no, dahil nga sa angas niya. Yun bang pag tinignan mo siya is mayabang, maangas, pero hindi naman pala, sa totoong buhay naman pala, siya naman po talaga ay mapagkawang-gawang tao at mabuting tao. Kaya lamang siya parang akala nyo ay maangas-angas dahil nga pinapakita niya, no, na sa edad niya ay naging successful siya. Okay, sino ba si Josh Mojica? Si Josh Mojica ay ang CEO or owner ng The Original Kangkong Chips. Ayan. I-search nyo po sa Josh Mojica at nandiyan po yung kanyang mga tips at advice, no, kung paano siya naging success sa kanyang kangkong chips. Ayan. At 17 years old pa lang siya nung sinimulan niya. Ayan. So, hindi ba tayo mahihiya nun? Tayo mga ilang taon na. Pero hanggang ngayon, ito pa rin tayo, no, at nagkukus-kus pa rin. Tayo rin naman mga OFW is meron din mga talent, no, hindi lamang natin na ilalabas yung mga talagang talent natin lalo sa pagnenegosyo dahil nga nandirito tayo sa comfort zone ng ating mga amo, hindi pa tayo makalabas. Okay, so napakaganda ng kanyang mga tips at advice, no, panoorin niyo po si Josh Mojica. At syempre ito isa pa, yung Pinoy How To. Nako, ito sa Pinoy How To talaga namang may inspired ka talaga dahil ang mga ini-interview po nila dito yung mga OFW, mostly mga OFW na talaga naman naging successful. Nagsimula sa maliit, halimbawa sa 5,000 na puhunan,
At unti-unti, mayroon din mga struggles na nangyari sa kanila bilang mga entrepreneur sa pagsisimula nila ng kanilang mga business. Pero hindi sila sumuko. So, gaya natin, diba? Gaya natin mga OFW sa pagsasakripisyo natin, sa hindi natin pagsuko sa ating mga trabaho. So, siguro naman sa pagninegosyo, hindi natin susukuan dahil sinubok na tayo ng panahon. Ayan. So, naging matatag tayo sa lahat ng bagay. Siguro, kung dating man yung panahon magsisimula tayo ng negosyo, magiging mas matatag din tayo dahil alam nyo kung bakit. May inspired na tayo dahil iisipin na natin, aba, sa akin na itong negosyo na ito, no? Wala na akong amo. So, syempre, ikaw na mismo yung talagang gagawa ng paraan para umangat ang iyong negosyo. So, di ba nakaka-inspire, di ba? So, para bang ang sarap isipin na lalabas ako sa comfort zone ko, lalabas ako sa pagiging OFW at magnenegosyo ko dahil kaya gusto kong magnegosyo sa Pilipinas, uwi na ako ng Pilipinas dahil gusto ko na makasama ang pamilya ko, dahil gusto ko na makasama ang mga anak ko, diba? Priceless, timeless ang lahat ng mga bagay, no? Kahit sabihin natin na nasa abroad tayo dahil sa pera, diba? So, siguro naman kaya din natin kitain kahit unti-unti ang kikitain natin dito sa Pilipinas. So, kayang-kaya nating makamit yan. Siyempre, ito lang kilala nyo na, no? Naku, palagi ko ito pinapanood. Kahit yung cellphone ko nasa bulsa ko, nagtatrabaho ko. Ayan, siyempre si pambansang wealth coach, Chinkitan. Ayan, so marami rin akong kahit paano nakukuhan tips, no, sa pagnenegosyo kay Mr. Chinkitan. Ayan, siyempre si Chinkitan is an artist, coach, entrepreneur, host, ayan, ang kanyang sariling channel, ayan, at napakaganda talaga ng kanyang mga tawag yan, mga tips and advice, lalo na, no, gusto niya na mag-ipon ang mga tao para sa kung sakali man merong emergency fund, di ba, na makukuha, at talaga namang batikan na po ito sa pagnenegosyo. Anyway, naging milyonaryo din po si Chinkitan. Ayan, si Jos Moica, si Mr. Raymond de los Reyes, ayan, mga milyonaryo na po sila sa larangan ng pagnenegosyo. Okay, tayo ba? Kailan ba tayo maging milyonaryo? Okay, so matagal tayo naging milyonaryo, pero hindi po natin hawak ang milyon natin, kundi nasa pamilya natin. Basta yung para sa atin naman. Ayan, so hindi lamang para sa pamilya natin, kundi meron din naman tayo. At hindi na tayo magtitipid kahit paano na kung gusto natin bumili, 'di ba, ng ating mga gustong bilhin. Ayan, so hindi tayo masyado magtitipid dahil sobra-sobra na yung ating extra income. Next naman is si Mix Jose. Ayan, si Mix Jose, isa siyang seaman. Alam nyo, meron ako napanood sa kanya, sa kanyang content, no, napanood ko na isang kapitan ng seaman. Pero alam nyo ba, kung magkano, alam naman natin ang mga seaman, no, lalo ng kapitan is napakalaki ng napakalaki ng kanyang sweldo. Sa murang edad niya, no, siguro siya 31 or 34 ganyan, umuwi siya ng Pilipinas at mas ginusto na makasama ang kanyang pamilya at magnegosyo na lamang. Ang sabi pa nga niya kay Mix Jose, hindi man ganong kaparehas ng salary niya sa barko yung kinikita niya sa pagnenegosyo. Nung una, okay lang. Basta mahalaga is kasama niya ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Yan ang pagkasabi niya. Okay, so ano ba ang nangyari, no? Sa kabila ng kagustuhan talaga niya na manatili lang sa Pilipinas, pinagbuti niya ang kanyang pagnenegosyo hanggang sa isa na siyang milyonaryo. Ayan. So, napaganda. Talaga mamomotivate kayo sa mga content nila. Na itong mga binibigay ko sa inyo mga vlogger, i-search nyo po yan isa-isa at yan yung palagi nyo papanoorin. Napakarami lang content na napakasarap pakinggan. Ayan. Dahil nga talagang mamomotivate kayo na lalabas tayo sa comfort zone bilang mga OFW at soon is magiging mga negosyante na lamang. Okay, so gusto nyo ba yon? Siyempre, alam ko naman, kung gusto nyo, siyempre mas gusto ko. Next naman natin is si Joseph Lim. Si Joseph Lim is one of a millionaire in online selling. Talaga, napakahusay nito. Alam nyo ba, ang galing magsalita ni Joseph Lim. Tagalog na Tagalog talaga maintindihan mo. At saka talagang andoon yung point niya, no, na kung gusto niya ang lahat na lang, no, ng mga OFW is talaga uwi ng Pilipinas at tuturuan na lang na magnegosyo dahil nga alam nga nila, ayan, mismo sila sinasabi nila na mas iba pa rin yung kasama yung pamilya. Diba? Totoo naman yun. Alam nyo kung ako iisipin ko, no, sa tagal ko rin naman nagtatrabaho sa abroad, 26 years old. Sabi ko, hanggang kailan nga ba
siguro hindi naman aabutin na hanggang sa mag-menopause ako. So, parang ang hirap kasi isipin na wala tayong as in time na kasama yung pamilya natin dahil ang iniisip natin palagi yung kagustuhan natin na mapabuti sila. Pero, ang tanong ko, ganun ba talaga tayo kababa na lang na talagang hanggang katulong na lang ba talaga tayo? Hindi ba pwedeng aangat rin naman tayo at yung sahod natin is more than sa sinasahod natin ngayon? Diba? So, ako minsan is napapaisip. Kaya naman, no, meron din akong isang vlogger na talagang pinapanood palagi. Ayan, si Mr. Click TV. Okay, ano ba yung mga content ni Mr. Click TV? I-recommend ko talaga siya sa inyo dahil nga dito ko is na-inspired ako sa kanya eh. Dati iisa lang ang kanyang food cart. Pero habang tumatagal, nadadagdagan ng kanyang food cart. So, ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin siya po ay nagiging successful na sa kanyang negosyo. Okay, so siya ay nagbibigay ng tips, tutorial, no, sa kanyang mga videos, ayan, at kung paano gumawa nga naman ng siomai, kung paano mag-business ng siomai, ayan, kasi food cart siya eh. Anyway, napakaganda naman talaga ng mga video niya kung papanoorin nyo, is talaga ma-inspired talaga kayo. Dahil, sabi nga niya, mas magandang umuwi na lang ang mga OFW at magnegosyo na lang. Ayan, at least kasama pa nga yung mga magulang. Sobra po akong natutuwa dahil na-share ko po yung lahat ng mga vlogger na napapanood ko. Dahil gusto ko rin po is ma-inspire din po kayo. Ayan, kung halimbawa mapanood nyo yung mga vlogger na ito, malay nyo, mapagbago rin ang isip nyo kagaya ko. Ayan, mga sisi mga tol, kung nagustuhan nyo ang video natin ito, please don't forget to subscribe at syempre i-click nyo rin ang bell button para palagi kayo ma-update sa mga susunod na video ni Tol Ace. Ayan, sa mga susunod po muli. Salamat! Bye-bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.